best mentor, one of my friend din dito sa front row na tumulong talaga sa akin para mag-grow, mag-develop na personality ko. So, pakilala ko na po, Ma'am Marian Karen Asistio Rosales. Guys, lakas pa! Guys, tuloy lang. Mag di pa pumapasok. Dali. Hello po! Magandang araw sa inyong lahat. Pasensya na medyo haggard. Sus! Hello po sa mga nanonood online. Hey! Pasensya na po medyo haggard. Kagagaling ko lang po ng Kabanatuan kanina. And the day before that, galing po ako ng Baguio. The day before that, galing po ako ng Urdaneta. Tapos the day before that, galing ako ng San Jose, Bulacan. Tapos San Jose, Nueva Ecija. Then the day before that, galing ako ng Lupao. Tapos the day before that, lasing ako. Pag tinanong nyo, okay pa ba ako ngayon? Actually, hindi ko alam. Pagpikit ko, actually, maya-maya, Iloilo na po ako. Hello sa mga taga Iloilo, kita-kits mamaya. Opo, ako po si Dora. Dora the Explorer. Kung gusto niyo po maging part ng front row, pero napapaisip mo kayo, totoo ba talaga yung sinabi ni Sir RS? Nangyari ba talaga yan? 10 years na pa akong part ng front row. Hindi ako magtatagal ng 10 taon kung walang pera dito. Hindi ko isasaalang-alang yung buhay ng pamilya ko. At higit sa lahat, hindi ko isasaalang-alang ang buhay ko, kakabiyahe araw-araw. Kung hindi totoo to. Okay? Ako po ay taga Laguna talaga. Edad, edad po 35. Nag-start po ako 25. And gusto ko po talaga tumulong sa lahat po ng nai-invite sa front row. Kaya po o ganito. Medyo kumikita naman na kahit paano. Sumali man po kayo o hindi, gumaganda naman na po yung buhay ko. Pero gusto ko lahat eh. Hindi pwedeng kami lang. So okay lang, medyo tumulong tayo ngayong araw. Kung gusto niyo po maging part ng front row pero 4988 po yung iniisip niyo, kalimutan niyo po muna kasi hindi po sa akin manggagaling yun. Kinig muna kayo ng maigi po sa akin. Okay? Malay niyo, mamaya, makapagbigay ako ng konting makapalakpak kagad. Wala pa nga ako sinasabi ko ng bibigay ko. Bibigay ko tips, ganyan. Sige na. Total, malapit na magpasko. Pasensya na po kung nakakarinig kayo ng mga pukpukan, ha? Kasi tinatapos na po natin yung building natin. Just so you know, we'll be having a special event this coming, may electric fan. Galing lang ko Baguio. September 24 may event tayo. Kaya medyo minamadali talaga to. At least naranasan nyo yung bagong building natin. Ewan ko na kung nilibot na kayo dito, may second floor, may third floor pa, tsaka may rooftop. Siyempre, may roof. Okay, so game, pakilala na ako. Ako po si Marian Karen Asistio. Karen na lang po for your usage. Karen po tawag nyo sa akin, wag po baby, may asawa na po ako. Yeah, baby! Medyo late yung sounds. Na-delay ng 1 second. Ang nangyari po sa buhay ko, before pa po mag-pandemic, alam ko na po yung halaga ng pera. Kayo, swerte kayo kasi nadala kayo sa front row. Alam nyo na hindi sapat ang isang source of income lang, na hindi sapat ang trabaho lang, na hindi talaga sapat. Tama? Pero ako dati, na-invite ako 10 years ago. Medyo hindi sinasadyang pagkakataon. Na-invite ako dito kasi yung kaibigan ko, inuutangan ko. Tapos pernesentan ako. Ang cute-cute na, walang kinalaman sa negosyo. Bakit ako nangungutang ng panahon na yon? Back pa tayo ng kaunti. Graduate po ako na UP Diliman. I took up BS Math and BS HRIMS courses. Matali naman po kayo sa inyong paningin. Medyo bobo po sa pag-ibig. Siyempre, hindi pwedeng lahat-lahat meron tayo, magagalit ibang tao. Dapat medyo hindi perfecto. So, medyo matalino ako, pero tanga ako sa love life. First year college po ako at the age of 17, I got pregnant. May mga single mom ba dito? Yung mga naloko ng I love you? Naloko ng kung mahal mo ko, ibuka mo? Ako uto-uto. High school boyfriend ko naman kasi, pero nung first year college, mapusok. Nakalayo na. Taga-Laguna na kami. Tapos UP Diliman, edi may chance. Nung nabuntis po niya ako, iniwan niya ako. Sabi niya sa akin, hindi daw niya sinasadya. So, sinong pumatong sa akin? So, sinong tumira? Ako ba? Hindi mo sinasadya. Tulog talaga ako noon eh. Loko to. Yan na mahirap sa mga lalaki eh. Kasama mo sa sarap, wala na sa hirap eh. Tama.
ba? Pero hindi naman daw lahat. May mga mababait naman. Hindi rin sila makapaniwala. Mga mababait. Hindi pa rin ako yun. Loko. So, ang dami pong pangit na nangyari sa buhay namin. Sabi nila, pag buntis ka daw, tuloy-tuloy daw ang blessing. Yung tipong pag may nakikita kang buntis, hinahawakan mo pa. Ginawagawa niyong Buddha. Pero yung feeling ko nung dati, nung buntis ako, magnganganak ako ng undin, ng tiyanak. May pangil, may sungay, may buntot. Bakit? Una, iniwan ako ng boyfriend ko since high school. Pangalawa, nawalan po ako ng mga scholarship. Dalawa po yung scholarships ko noon, parehas nawala kasi bawal daw ang mabuntis. Hindi ko naman pinasa. Nung nag-sign ako noon, mahalaga makuha ko na agad yung pera. Tapos pangatlo, inamin ko po na buntis ako on my 18th birthday. Debut. Sa sobrang ganda ng party na yon, inatake tatay ko. Na-stroke. Diretso kami ospital. At 6 months after, lahat po ng pinagtrabahuhan nila for 30 years, isa-isa na pong nasasanla, nabebenta, nawawala. Kasi syempre, ilalaban mo yung buhay. Ano mas mahalaga? Bahay, buhay. Buhay. Kaya unti-unti, 30 years na pinagtrabahuhan ng tatay ko at nanay ko. Benta, sige benta. Sasakyan, sige benta. Bahay, sige sanla. Problema, di na nabawi. Bago nga ako manganak, na ano na ako London. London? Loan dito, London. At the age of 18, nagsisimula na akong magkautang. Nanganak ako, cesarean. Lumabas yung anak ko sa mundo, may utang na siya. Siyempre, gano'n naman talaga, di ba? Namamana ng anak ang utang ng magulang. Sabi ko, mali Pero sige, ilalaban mo na lang. Before po ako ma-invite sa front row, kalahating milyon pa yung utang ko. So kung nasa isip mo, Ma'am Karen, gusto ko mag-front row pero wala po ako 49.8. Paano pa kaya ako nung na-invite ako? Kung kayo may pamasahe pa kayo pa uwi, kung makapag-Jollibee pa kayo ngayon, makapag-McDo kayo, mas mayaman pa kayo sa akin nung na-invite. Ako noon, nanghiram pa ako makapunta lang dito. Hindi dito, doon sa lumang office. Nangutang pa ako ng 200, sukli 20. 20 lang ang meron ako ng mga panahon na yun at kalahating milyong utang. Ma'am Karen, ang tamad mo naman, umabot ka sa kalahating milyong utang. Diyan po kayo nagkakamali. Ako siguro isa sa pinakamasipag na taong makikilala nyo. Ano mga naging trabaho ko? Nakagraduate ako paano ko nagawa yun? Working student po. And proud. Naging trabaho, Chowking Green, Driven, Jollibee, Starbucks, Figaro. Nag-bartender ako twice, nagtuturo ako ng sayaw, hip-hop, cheer, dance, ballroom. Nagbebenta pa ako ng Sari, Natasha, Boardwalk, Tupperware, Press Collection, Avon, MSE. Nag-extra pa ako sa TV, sa commercial, sa movies. Ginagawa ko assignment ng mga klase ko, 10, 20, 50, 100, project 500, thesis 5,000, 2 kaklase ko nakagraduate dahil sa akin. Huwag niyo akong, salamat po sa palakpak niyo, pero huwag niyo akong palakpakan. Kasi 7 years after, na pagka-graduate ko, pagod na ako. Imagine mo, nag-aaral ako sa umaga, nag-trabaho ako sa hapon, sa gabi. Pag wala akong pasok, naghahanap pa rin ako ng racket. Meron bang mga ganong kasipag dito? Yung tipong, alam mo kasing kulang yung kinikita mo, naghahanap ka pa ng dagdag. Ako po yun At alam mo malupit, nangutang pa din ako, kalahating milyon inabot. Bakit? Mas malaki kasi yung gastos ng pamilya ko kaysa sa kinikita ko. Nangyayari hindi. Hindi ko naman ginusto mangutang, nakakahiya gawin yun. Pero kaysa mamatay yung mga magulang ko at anak ko, mahihiya na lang ako, sige, laban na lang. Kaya nung na-invite ako sa front row, medyo bad trip ako. Medyo gago ako, kupal ako. Pansin niyo naman siguro sa tabas ng bibig ko, babae man po ako sa inyong paningin, lalaki po ako magsalita. Kasi mahirap po maging mabuting tao pag puro masama na nangyayari sa buhay mo. Medyo nakasanayan ko na po maging strong. Asa na ba? Ayun, salita ako ng salita. Next. Ito po ako. Para lang pamilyar sa inyo. Yan po yung mga pinagagagawa kong trabaho, mabuhay lang ako. Ito po yung huli ko pong work. At ako po talaga yan. Black white po ang gamit ko. Pag marami kang gift certificate, mapapalaklak ka. Hindi ko na po goal pumuti Honestly, hindi ako sumali sa front row para pumuti kahit nangangailangan ako. Ang goal ko talaga pera. Para lang klaro. Nga po pala, di ako nakapagpaalam. Prangka po akong tao Wala po akong panahon na ipagplastikan. Sayang oras, panahon, at laway ko. Okay lang ba? Maging magkakaibigan tayo. Tatratuhin ko kayo bilang kaibigan. Minsan mas masarap yung katotohanan kaysa plastikan Tama? So ito po ako, huli ko pong trabaho, tagabukas po ako ng pinto. UP Diliman, graduate. I open and close doors for a living. Ma'am Karen, ano ba naman yan? UP ka, pati ka naganap na magandang trabaho. At sino nagsabi sa inyo di ako naghanap? Apply
ako ng apply. Pasa dito, pasa dyan. Resume dito, biodata dito. Interview dyan. Pero ang tanong, pag ikaw ba namili ka ng gusto mong trabaho, ang tanong, gusto ka ba nila? Pwede mo ba sabihin, ma'am, tanggapin mo ko ha, pangarap ko to eh. Makaka-request ka ba? Hindi, di ba? Eh, noong mga panahon na yun, hanggat wala akong trabaho, mamamatay kami. Kaya kung ano yung available, kinuha ko na lang. Sabi ko, sana balang araw makaangat ako. Takti na yan, nakaangat nga ako, elevator. Ang problema, umaangat, bumaba nga lang din. Hayop na yan. Na-invite po ako sa front row kasi nakungutang ako ng 5,000 noon. Bakit? Yung anak ko po 7 years old na. Hindi pa nakakapag-aral. Sabi ng anak ko, Mi, gusto ko private school. Sabi ko, ba, choosy ka pa? Ayaw mong public? Ayoko. Kung hindi mo ako ipa-private, wag mo na lang akong paaralin. 7 years old, demanding na. Sa isip-isip ko, hayop na yan, anak ko nga. Mana sa akin. Siyempre, bilang magulang, ano nang gagawin mo na lang? Gagawa ka na lang ng paraan. Eh, ang takbuhan ko lang nun, utang. Lahat ng kaibigan ko, tinext ko, minimiss callan ko pa. Yun ang uso dati, miss call, drop call. Libre pag drop call, wala pang 2 seconds. Isa lang ang nag-reply. Ang pangalan niya, Gian. At ang reply niya sa akin, Karen, kung gusto mong kumita talaga, kung kailangan mo talaga ng pera, punta ka ng front row, Quezon City. Tutulungan kita. Wala akong pakialam kung anong front row dati. Ang mahalaga lang sa akin, tutulungan kita. Sarap pakinggan eh. Tama, mali. So, bumiyahe po ako. Gumawa ako ng paraan, bumiyahe ako. Pagdating ko sa dating office ng front row, gulat na gulat ako. Pero nyo bakit? Ang daming pader. May mga tao naka-post-post. Daming mga model. Sabi ko, ano to? Pag nangutang ka, may photoshoot. Ayos ah. Tapos nakita na kami ng kaibigan ko. Sabi ko, Gian, nasaan ako? Nandito ka sa office natin. Office natin? Anong gagawin ko dito? Utang lang ako eh. Punta ka sa loob, may orientation. Utang lang ako. Bakit may orientation? Basta pumasok ka sa loob, umupo ka. Eh syempre, uutangan ko siya, susunod ako. Upo ako, pinakaharapan. Yung panahon ko po, times 3 ninyo. Sobrang dami. Dami namin nun. Sa sounds lang, tugs-tugs, ganyan. Mamaya, dumadami na kami. Ang daming uutang ah. Daming mahirap na Pilipino ah. Eh pero ganito nga kasi talagang ugali ko. So chinismis ko yung mga katabi ko. Te, magkano utangin mo? Baka mamaya limited slots eh. Sabi niya, ha? Ate, part-time pinunta ko dito. Part-time? Ikaw, sir, I'm here for business, miss. So siya, part-time, business, utang. Ano nang nangyayari? Nasaan ba kasi ko? Tapos hinahanap ko yung kaibigan ko, nawawala. Punos mo ng puno na eh. Tapos namatay ilaw, tapos bumukas ulit. Pagbukas ng ilaw, may pumasok na speaker. Swerte nga kayo, speaker nyo, gwapo eh. At hindi nyo pagkakamalang hindi effective yung lock swipe, ang puti-puti nung lalaking speaker kanina, si Sir RS. Eh, nung panahon ko, ang pangit ng speaker. Ang itim pa. Tapos naka-long sleeve large, tuck-in pa, mataas. Sa isip-isip ko, ano ba ogag ba to? Wow, mali ba to? Asan na yung camera? Aminin nyo na, wow, mali to. Tuloy-tuloy na siya, good morning guys! Welcome to front row! Eh, 4:00 ng hapon. Anong good morning? Sabi ko na nga ba, Bible study yata to. Eh, wala siyang hawak na Bible. Hala, kulto. Naiiyak na ako. Tuloy-tuloy na siya. Ang front row po, Filipino-owned company, ito po yung mga may-ari namin. Buti na lang talaga, gwapo yung mga may-ari. Sa isip-isip ko, siguro bago lang to. Ito yung mga may-ari, ito mga matitino. Lakside, enhanced glutathione, binibenta po namin, pampaputi. Lux Slim, pampapayat, uy, overdose. Alam niyo malupit? Kayo baka pwede pinag-iisipan nyo ng ganun para pasayahin sarili nyo. Putek ako, di ko iniisip. Sinasabi ko. Sa katabi ko. Overdose na. Bakit? Sa isip-isip ko, kung masisira araw ko, damay-damay na to. Ano ako? Ako lang? Dapat kayo din. Oh, ready akong mang-trip lang eh. Ready akong maggago.
Sa 10 taon ko sa kumpanya, wala pa akong karma eh. Sige, simulan nyo. Subukan nyo. Ako pa rin pinakamalala and I claim it. Lux Protect, vitamins. Okay lang, chill. Lux Renew, 8 berry extract. Anti-aging. Medyo, ito yung totoo ha. Medyo napatingin ako, napasilip ako kasi bakit? Baka nakakalimutan niyo po, na comatose po tatay ko. Bedridden po ang father ko. May sakit. Matagal na po ako nagre-research ng mga bagay na pwede niyang gamitin na baka sakali mapahaba buhay niya or sana mapagaling siya. Kaya alam ko na po yung 8 berries na yan. Nung inisa-isa, tuwang-tuwa ako. Nung sinabi yung presyo, 2,980, pangit yan. Mahal eh. Pero matagal ko na pong alam yan. Kung may pera lang ako, binili ko na talaga agad yan. Tuloy-tuloy siya. Pag part ka ng front row, pwede kang kumita ng 600,000 monthly. Papapalakpak yung mga tao. Mga mukhang pera, te. Ako hindi, hinintay ko tumahimik. Nung sobrang tumahimik, sumigaw ako. At ganun po kalakas yun, ha. Nasa harapan ako. Walang halong biro. Alam niyo yung mga member nun, ang sama na ng tingin sa akin eh. Yung tipong handa na akong bugbugin. Siguro nasa isip nila, baliw yata yung inilagay sa harapan. May sapak niya yung babae na yun na nalipasan yata ng guto. Alam niyo bakit? Ang hirap po maniwala sa malaki pag never ka nakaranas. Tagal-tagal ko nagkatrabaho, in-enumerate ko po sa inyo lahat ni 30 mil hindi ko nahawakan. Whole day ako, 7 taon na akong pagod, 7 taon na akong puyat. Tapos sasabihin mo sa akin, uupo-upo lang ng tao, 600,000. Ang hirap talaga paniwalaan, tama mali. Tapos sinuloy-tuloy niya, sinimulan niya. Pag nagbenta ka ng produkto, nagbenta ka ng bote, may 1,490 ka. Alam mo, dun pa lang, maayos na ulit ako. Paano ka mo? 1,490. Shh, umayos ka. Sir, kinig tayo. 1,490. Alam niyo bakit? Kasi 4 na araw ko sa trabaho yun eh. Makabenta ka ng isang bote, that's 4 days. Equivalent ng sweldo ko. Time in, time out, 8 hours. Actually, hindi nga 8 yun eh. 1 hour break. 4 hours papunta, 4 hours pa uwi. Buong araw na ako nasa labas para sa magkano. 4 na araw ko katumbas isang bote. Sa isip-isip ko, di bebenta na lang ako. Ang dami-dami kong maiitim na kaibigan, kakmukha ko. Madami akong matatabang kaibigan. At tigit sa lahat, napakarami kong pangit na kaibigan. Yayaman ako dito. Inisip ko na kagad yun eh. Pag nagbenta ka ng package, may 1,000 ka. Di ko nga pinapakinggan noon na kasi 1,000 lang. Mas malaki yung sa bote. Pero nung sinabi yung 2,500, wala. Pwede kang kumita ng 2,500 bonus. 2,500. Focus. Ang dali nga maintindihan eh. Kahit hindi ka kasing talino ko, maiintindihan mo. Basic na basic. Ito ang dahilan bata ko sumali yung 2,500 na yan. Imagine ha, especially sa mga nagwo-work, makaka-relate kayo. Saan ka naman nakakita? Sipag mo, may income ka. Pero pag meron kang tao na kasing sipag mo, pati kabilang side mo kasing sipag mo, yung sipag nila, makikinabang sila. Pero yung sipag nila, makikinabang ka. Tapos yung sipag mo, makikinabang sila. Everybody happy, di ba? Nung ini-explain yun, ayos to ah. Bakit? Sa labas, ang nakakakuha lang naman ng sipag mo, boss mo eh. Gets mo? So sabi ko sa akin palang sisiw yung 2,500 na yan eh. Pero takti, hindi lang naman ako mahirap eh. Hindi lang naman din ako yung masipag. At higit sa lahat, hindi lang naman ako yung nangangailangan ng pera. Putik, yung mga pangit kong kaibigan dito ko lalagay. Kasi yung mga puputik, tsaka yung mga maiitim, tsaka yung mga matataba dito. Yung mga pangit ugali, bandang ilalim na lang yan. Hindi pa tapos, nagpaplano na ako eh. Nagdo-drawing na ako eh. 2,500. Para maging part ng front row, maglalabas ka ng pera kasi bibili ka ng package. 14,988. Alam mo yung masaya ko? Ang dami ko ng plano. Maglalabas ng pera. Balik ka doon. Back doon. Alam mo yung saya-saya mo na, tapos bad trip ka na naman. Binabaliw ako nung araw na yun eh. May sapak na talaga ako ng mga araw na yun eh. Ito malupit. Nung natapos yung speaker na yun, may sumunod. Tapos may sumunod. Tapos may sumunod ulit. Ang malupit, lahat sila sa akin nakaharap. Kayong mga negatibo, ito bakit parang ako lang? Ba't galit kayo lahat sa akin?
honestly, di ako nakikinig na nun. Shutdown ako sa 4980. Galit na ako sa kaibigan ko nun. Sobra, feeling ko ginagawa ko, feeling ko binubuli ako, feeling ko pinagkitripan ako. Pero magagaling yung mga speaker. Actually, kaibigan ko na sila lahat ngayon. Pero dati, magagaling naman sila, kumikita ng 20K a week, 10K a week, dati, anong panahon ko. Pero doon pa lang, baliw na ako sa kanila. Bakit 80,000? Undergrad? Sa labas, di ka pwede kumita ng 80,000 ang undergrad. Baliw na baliw ako, 40,000? Kakagraduate pa lang. Walang ganun, bro. Apat sila. 3 sila, nag-share. Sabi ko, yabang nyo. Yabang nyo. Ako, 2 degree, UP Diliman. 12K. May mali. Ako nakinig. Natapos yung presentation, inaway kay kaibigan ko. Hinila ko. Gian, anong problema mo? Ha? Anong problema mo? Wala akong problema. Ikaw meron. Gago to. Bakit mo ako in-invite dito? Bakit? Alam mo wala akong pera, di ba? Oo, alam ko. Alam mo wala akong pera, di ba? Oo, alam ko. Karen, huwag kang mag-inarte. Ang pwede lang mag-inarte, may pera. Hirap magsalita pagkatapos nun eh. So, bakit mo ako in-invite dito? Kasi wala akong pakialam, Karen, kung gusto mo mag-front row. Ang may pakialam ako, kailangan mo to. Mas mahalaga yun. Pasukin mo to. Gusto kitang tulungan. Sabi ko, sige, kung gusto mo kong tulungan, sige nga, pautang. Sige na. Sabi niya, oh, grabe ka naman. Pati ba naman yun? Tutulungan kita? Enough na yun, dinala kita dito, Karen, pero yung paggawa mo na paraan, ikaw na. Hindi ba pahalaga ng isang bagay na hindi pinaghihirapan? Bahala ka dyan. Sabi ko, sige, uwi na ako. Ayoko, uuwi na ako. Sige, uwi ka na. Dalian mo. Yun na yun. Hindi mo man lang ako pipilitin. Di ba dapat may pilitan dito? Ang alam ko sa ganito, hindi ka lalabas hanggat ka naglalabas. Hindi mo ako pipilitin. Yung Karen naman. Bakit kita pipilitin? Ikaw makakapagbayad ng utang, ikaw makakapagbigay ng oras sa anak mo, ikaw ang makakapagbawi sa mga magulang mo, ikaw makakapag-alaga sa sarili mo, ikaw makakabili ng sasakyan, makakabili ng bahay at lupa, makapunta ng iba't ibang bansa, ikaw ang mag-ayos ng buhay mo, pipilitin ka pa. Umuwi ka na. Sabi ko, hindi ako uuwi. Umuwi ka na, hindi ako uuwi. Umuwi ka na, hindi nga ako uuwi. Niya bakit? Tarantado ka pala, wala akong pang-uuwi. Benta na lang ang pera ko. Inutang ko mapapunta dito. Inabutan ako ng 500. Alam nyo, mga ma'am, mga sir, 4.5 hours po akong na-orient. Haba. Pero yung moment na yun ako pinaka-nagising. Haba talaga ng presentation sa akin, putik. Yung kanang pit ko namamagana, kaliwang pit ko nawawala na, tabingin na ako, maglakad. Nangalay talaga ako eh. Pero alam niyo, yun ang pinakatumatak sa buhay ko. Nung inaabot niya sa akin yung 500, sabi niya sa akin, Karen, lahat ng itinulong ko sa'yo, lahat ng utang mo sa akin, kalimutan mo na, huwag mo nang bayaran. Ang nasa isip-isip ko, wala naman talaga akong plano. Na hindi ko nga nilista. Sasabi niya, pero wag ka nang lalapit sa akin, huli mo na yan. Stan ako eh, shock ako eh. Bakit? Sa dami-dami ho ng kaibigan ko, lahat po sila nawala. Siya na lang natira. Sa isip-isip ko, kung hindi na ako tutulungan ito, next time ng mga ngailangan ako, paano na kami? Kinuha ko po yung 500 hindi nga ako nag-thank you eh. Hindi na ako makapagsalita after eh. Kinuha ko yung 500, bumiyahe na po ako. Tahak ng EDSA, papuntang Pasita, Susana Heights, Pasita, papuntang tricycle pa uwi sa amin. Sa buong biyahe ko, nasa isip ko, kalokohan yan, di yan totoo, mag-asara yan. Ano pa dati, investigador pa ngayon dati. Wala pang tulpo dati. Wala kang kwenta yan. Walang pumuputi. Lahat, iniisip ko, pangit yung speaker, pati speaker, dinamay ko sa pangarap ko. Siyempre maintindihan nyo, kung 10 years ago, di pa naman sikat yung front row. 10 years ago, wala pa namang artista. 10 years ago nga, wala pang maputi. Owners ng gwapo nun eh. Pero nung pagka-uwi ko, sa apartment po namin, sabi ko, paano kung totoo?
Paano kung dito magbabago buhay ko? Paano? Sasayangin ko? Eh di ba hindi mo naman malalaman, alis susubukan mo. Pero matigas pa rin yung ulo ko. Sabi ko, sige, tingnan natin. Lord, kung pamprantro ako, pengi naman ng konting tapik dyan, oh. Konting sign naman dyan. Dami-dami mong binuhos na problema sa akin eh. Di naman ako masamang tao, di ba? Na in love lang eh. Sign naman dyan. Kala mo may patabi kay Lord eh. Hindi po kami close dati. Hindi nga ako pala dasal dati. Dati yun na, ngayon hindi pong usapan na. Mas kailangan dikit ka eh. Lalo na pag umaangat ka. Para hindi ka magiging paa sa lupa, mata sa langit, parati. Pero dati, wala. Galit ako dyan. Dati. Alam niyo po, pagkabukas sa apartment namin, nasagot kagad yung prayer ko. Napakabilis. Alam niyo gaano kalaki yung apartment namin. Ito na po, yung buong stage. Malaki pa nga to. Ayan, ito, hanggang dyan. Yan na yun. Pagkabukas mo, palabas ka na. Apartment po, nakakita? Yaman nyo naman kung hindi pa. Pero yung dati namin bahay, sumatotal nyo po itong buong, ito, pati yung second floor. 6 na kwarto, 4 na CR, dining area, 2, dirty kitchen, clean kitchen, may library po kami, sofa set, sala set, 2, table tennis area, mas malaki pa yung table tennis area, kasi nag-varsity po ako eh. 3 sasakyan na nakapark, may swimming pool po sa pinakalikod, may mini forest kami. Chico, Atis, Langka, Mangga, Santol, Makopa, may kulang ako isa pang puno. Basta may isa pang, may isa pang puno dito. Tapos napakadami pong orchids. Malaki, maliit. Malaki po yung dati namin bahay. Tapos ang liit nung pinagsisiksikan namin, yung sarili namin. Sino po may kasalanan? Bakit nawala yon? Ako, nagkaanak ako eh. Nakita ko tatay ko, baldado, nakahiga, nakabusangot. May nakita na ba kayong baldado, nakasmile? Di ba lagi ganito? Na-try yung nakatakot ha. Siyempre gravity, pababa. Ako may kasalanan nun eh. Hindi naman siya masustroke kung hindi ako nabuntis ng maaga. Nakita ko nanay ko, bagsak ang katawan, puti ang buhok, kulot. Kung ano yung mga bumabagsak, hindi pa naman bagsak yung mga yun noon. Nakapagkamalan nga kayo magkapatid dati eh. Bakit tumanda ng sobra? Siyempre, na-stress. Ikaw ba naman mag-alaga ka pa ng apo? Na dapat hindi ka naman mag-alaga, dapat nag-enjoy ka na sa buhay mo. Kasalanan ko yun eh, di ba? Ito malupit, yung anak ko 7 years old, hindi kami close. Minumura ako nun eh. Walang pake yun sa akin, hindi nga ako kinakamusta. Bakit magkakapak eh? Iniwan ko siya. Nag-aaral ako at nagkatrabaho, saan banda ako magkakaoras para sa kanya? Pero walang magulang ang may planong ganun ha. Kung pwede lang masunod, yayakapin ko anak ko araw-araw. Mali. So nung kita ko yung sarili ko, wala. May mali. 25 years old. Buka ng 40. 25 years old. Pero pagod na pagod na. Pagod na pagod na pagod na. Ang malupit, wala pa rin akong pera. Sabi ko, may mali. Sabi nga nila, walang magbabago hanggat wala kang ginagawang bago. Kaya sinubukan ko. Ma'am Karen, nung sumali ka po ba sa front row, sure kang magbabago buhay mo? Hindi po, mga kapatid. Wala namang kasiguruduhan sa mundo, pero totoo yun, hindi mo talaga malalaman hanggat di mo sinusubukan gawin sa'yo. Sumali po ako. Ang bilis po ng mga pangyayari. 4 months pa lang po ako sa front row, wala na po akong utang. 4. Ma'am Karen, magaling ka kasi. Mga ma'am, mga sir, dapat lang po magaling na po ako. 10 years na po akong part ng front row eh. Pero dati po, wala pong kinalaman ng galing ko. Ang meron lang po ako dati, sipag. Dagdag niyo na siguro yung kapal ng mukha. Kung sipag po ang magpapayaman sa'yo, sipag po ang magpapaganda ng buhay mo, sipagan na lang talaga natin to. Yun po ang meron ako eh. Yun po ang bit-bit ko, paon ko. Hindi ko po nagamit yung course ko. Yung course ko. Sipag lang talaga. Ang sarap po maging malaya sa utang. Ha? Dati nung puro ko utang, di ako makalabas ng bahay. Pagsingilan.
Pero pag oras ng utangan, ang gagaling ng mga kapitbahay, sila yung nawawala. Ano yung paglabas ko, ba't wala akong kapitbahay? Mukhang alam nilang nangangailangan ako ah. Pero pag oras ng singilan, nawawala ako. Siyempre, kakibudji teknik yan. Nagets niyo po. Pero nung wala na akong utang, ang sarap. Bumalik din po yung mga kaibigan ko. Nayayaya na ulit ako sa mga gathering, nayayaya na ulit ako sa mga birthday party. Ninang na ako ng mga anak nila. Ganun pala talaga parati, no? Plak. Ano nyo kanina yung plak? Plak, P-L-A-K, pera lang ang katapat. Totoo kasi yun eh. Minsan ang halaga mo, yung perang naibibigay mo eh. Yung pera mo eh. Ano po nangyari pa? Naparal ko po yung anak ko. Yung anak ko, ngayon, 17 years old na. Grade 11, masutangkad pa sa akin. Hindi po sa ang inayayabang ko yung magpapaaral ko sa kanya, especially maglolo. Maglolo siya eh. Siya yung president ng batch, ay treasurer siya ng batch nila sa school. Pero pag pinagmamayabang ko po dyan, mag-best friends po kami. Sobrang close namin mag-ina. Kada galaw, update, kada ginagawa, kada biyahe ko, mami, ingat. Dati walang ganun. Ang sarap. Tsaka na ano na yan, nagkaka-girlfriend na yan. Proud ako. Ng babae na yan, 2. Siyempre, supportive ako lahat ng pangangailangan yan. Roses, teddy bear, chocolates. Ang malupit, makikipaghiwalay yung babae. Nababad trip ako parati. Gusto ko papatay yung babae. Sabi ko, iniportan nag-invest na ako sa'yo. Tapos ang malalaman ko, holding hands lang nagawa. Sabi ko, nak, medyo slow ka sa part na yan. Paturo ka sa akin. Tuturuan kita ng mga way. Joke lang. Pero at least hindi naglilihim. Mas mahirap yun pag naglilihim. Pag naglilihim, nagre-rebelde, mas pangit na nagiging pangyayari. Tama, mali. Next po, regarding income, nag-start po ako hindi ganun kagad kalaki. Ito yung taon ko, 900. Bakit po 900? Kasi we pay taxes, ha? 1,000, 10% tax, minus 100. So, 900. Then after a few years, ayan, after 1 year, nagka-10,000 a week na ako. Ma'am Karen, ba 3 yung cheque mo? Pwede po kayo mag-avail up to 3 packages. So, isang package, 4988, 600,000 ang maximum. Pag 3, 1.8 million na. Kaya syempre, ano mas masarap? 600K, 1.8 million. 1.8 million, kaya pa ako nakatatlong account. And then 2016, nag-20K a week na po. 2017, nakaranas na ako ng mga 100K. Minus stock, 90. 90,000 a week, okay lang? Masarap hindi. After a year, medyo dumoble na yung income ko, naga 180,000 ako. Walang tax to, so 200K yan. Sulit. Per week po yan ha. Sa labas po, ito ay 2 taon. Sa front row po, pwedeng maging weekly mo yun. So in short, ano po nakuha ko? Pera lang ba? Hindi, may pera sa labas. Pero dito, hindi lang pera. Dito masasave mo time, edad mo. Buhay mo, oras mo. Ito malupit, kinikita ko to, hawak ko, oras ko. Gising kong gusto ko, punta kong sa office na gusto ko, uwi ko na gusto ko, damit na gusto ko, walang uniform dito. Kasama mga taong gusto mo. In short, buhay na gusto mo. Income na gusto mo. Ang sarap. Tama? Hindi ka tulad sa labas. The moment na nakuha ka sa trabaho na yun, kahit ano ipagawa sa'yo, oo ka na lang. Bakit bayad ka? Pagka time in mo, kapag time out mo, kanila ka. Tama, mali. Alis dito, makakapili ka. This is a business, guys, ha? Wala kayong boss dito. Negosyo to. Lumalaki, lumiliit ang income dito, pero at least pwede palakihin. Sa labas, kahit ikaw pinakamasipag, hindi lumalaki yan. Tama? Nangyayari pa sa labas yon? Uy, ikaw pinakamasipag, dagdag 500. Ikaw ang pinakamagaling, iyon ay kumpanya. May ganun ba? Wala naman eh. Dito iba malupit. Sipagan mo, galingan mo, kikita ka. Ito malupit. Minsan magkakatao ka na kasing galing mo, baka mas magaling pa sa'yo, kikita ka pa din. Sa sipag nila. Ang sarap. Kahit po panahon ng pandemic, kumita po ako ng mga 200,000 a week. Thank you. Actually, medyo na tinatamad nga po ako sa sarili kong galaw kasi today po top 18 lang ako eh. Sa buong kumpanya. Last week kasi top 12 ako eh. Imagine nyo mga ma'am, mga sir, 200,000, top 18. Paano pag top 1 ka? Woo! Sarap hindi. Tanungin ko kayo. Masasagot ko na yung tanong ng iba. Kailangan ba maglilibot parang si Ma'am Karen? Hindi naman po kailangan. Pero uulitin ko, pag alam mo ang kapalit ng
sipag mo, tatamaring ka ba? Hindi. Kaya wala akong problema kung Iloilo ko mamaya. Imagine mo, nakapunta ka na, nakalibot ka na, dumami pa yung kaibigan mo, nakakain ka ng masarap, kumita ka pa. Di ba yun ang buhay, di ba? Isa naman sa time in, time out, araw-araw, maiirita ka sa mga katrabaho mo, pag tumalapit, maiirita ka sa customer mo, maiirita ka sa boss mo, araw-araw, ganun. Di ka na gumaling, nabobo ka pa, ang liit pa ng sweldo mo, pambobo din. Okay, dito na tayo sa marami kang matututunan, marami kang ma-experience, mabubuhay ka talaga. Tama? Mga tours na napuntahan, medyo marami na po. Kasi libre. Pag libre, di mo kukunin. Siyempre, kukunin mo. First tour ko po, Hong Kong 2012. Alam niyo po, before front row, wala po akong passport. Tara niyo ang bakit. Ang hirap mangarap magkakapunta ng ibang bansa. Baguio nga, di ko mapuntahan noon. Mall nga, di ko mapasok. Wala naman akong bibilhin. Tour pa kaya. Pero siyempre, sabi nga, anything and everything is possible for a person who believes, works hard, has faith, and is in the right opportunity. Kailangan is in the right opportunity. Ang dami-dami sa tao sa labas ang sisipag pero maling oportunidad kaya hindi nila mailabas yung full potential nila. Dito, napuntahan ko, Hong Kong, South Korea, Bangkok, South Korea ulit, Singapore, thank you, Dubai na Abu Dhabi, Bangkok, Dubai na Abu Dhabi ulit, Australia, every year po, 2 to 3 countries. Taiwan, nakapag-cruise ship tour pa. 7 days akong lasing. Masaya. Umamin, nadulas masyado. So what, kung 7 araw ko lasing, pagka uwi ko, 170,000 ang uwi ko niyan. Tsaka ang sarap kasama mo lahat members ng front row, 300 kami dyan. Ibang mga lahi nga, nakikijoin sa alak namin eh. Kaya di ko pinapansin, English eh. Inom na nga ako, may English pa. Bala kayo dyan. Sobrang saya. Never ko naisip na makakapag-cruise ship tour ako. Ano ba naman ako dati? Disgrasada lang naman ako 18 years old, nagkaanak na lubog sa utang. Tapos gaganyanin ako. Ang sarap. Diba? Nakapunta pa ako sa US. Ito malupit, hindi lang 1 beses. 2 pa. Los Angeles, Las Vegas, California, Nevada, nakapunta akong Grand Canyon, nakapag-New York, nakapunta ng White House, nakapunta kay Abraham at nakapunta sa Statue of Liberty. Alam nyo bang kaya ako nakasalamin dyan? Kasi iyak ako ng iyak. Guys, kahit po strong yung personality ko, sometimes kung sino yung strong personality, mga iyakin nyo. Mali. Kung sino yung masayahin, yan ang pinakagrabe pag ang luha. Iyak ako ng iyak niyan. Sa isip-isip ko, sa pamilya ko, walang ibang nakatapak dyan. Ako pa. Sino pa yung pasaway na anak? Bakit? Ikaw ba yung mga pagkakamali mo? Di ba hindi naman? You may fail a lot of times. Pwede ikaw ang tawagin black sheep ng pamilya mo. Pwede ikaw ang pinagtitripan ng buong pamilya mo, pero pag nag-decision kang baguhin niya, mababago mo. Ngayon ako yung favorite ng nanay ko, lalo-lalo na pag Friday. Pag lumabas na yung payout. Nadala ko na rin kasi sila sa ibang bansa, kaya ako talaga yung favorite nila. Nakapag-Singapore na kami, tsaka nakapag-Hong Kong. Sagot ko lahat yan. Thank you. Siyempre, sasabihin niyo to, tama to. Siyempre, kahit sinong anak ang goal makabawi sa mga magulang habang buhay pa sila. Mali. Bumawi talaga ako. Diyan ako sinabihan ng nanay ko. Nag-fireworks display kami sa Hong Kong Disneyland. Sabi ni Mama, nak, pinapatawad na kita. Thank you, ma. Sinundan pa. Nak, proud na proud ako sa'yo. Alam mo, sagot ko nung pangalawa, Ma, namura ko tuloy yung nanay ko. Bakit? Hindi ko na na-enjoy yung fireworks eh. Doon pa lang sa pinapatawad kita, nakapwesto na eh. Nung sinabihan niya akong proud ako sa'yo, wala na. Wala na, di ko na napanood. Tapos sabi pa ng nanay ko pagkatapos, nak, selfie. Gago talaga. Dungis-dungis ko na nun, papa-selfie pa. Cute-cute na nanay ko, di ba? Pero ang sarap nun. Kahit sinong anak, goal na maging proud sa kanya, magulang niya. Tama? Mga material na bagay, puntahan natin. Meron na po mga sasakyan. 2013 ko po nabili yung first car ko.
Huwag niyo na pong pasinin yung buhok. Di po epekto ng Lux White yan. Marami nagkatanong sa akin, ma'am, puputi ba buhok pag nagla-Lux White? Suntukan ko pa. Siyempre, pinableach na lang yan. Nauso si Miley Cyrus tsaka Wrecking Ball. Trip-trip lang. Ba't ba? Wala kang uniform, di ba? Oh. Alam ko po simpleng sedan, pero sa akin napakalaking bagay niyan. Kasi pangako ko sa mga magulang ko, lahat na nawala sa amin, ibabalik ko. Nung nakita ko yung smile ng tatay ko, nung nakita niya yan, sa lahat ng pagod puyat ko, bayad. Sabi ng tatay ko, nak, akin na lang. Ha? Sige pa, iyo, pero pabili muna ako ng iba. Kaya sa akin muna to, and then bumili ako ng pangalawa. Chevrolet Camaro 2014. Hindi nyo ba napansin yung kwento ko? Kinuha ng tatay ko yung isang sasakyan. Kasi gumaling po siya. My father right now is 70 years old. Thank you. Super alive and well. Nakakakain ng kung anong trip niya. Chicharon, crispy pata, liempo, bahala na. May luxury nyo naman eh. Nakakainom ng beer. Naku, sarap kainuman nun. 3, sumasay, nagtitiktok na. Pag nakainom 3 beer, tumitiktok-tiktok. Sobrang grabe epekto ng luxury nyo. Nabababae nga ngayon. 70. Mahalaga sa akin, masaya siya. Tsaka buhay siya. Kaya, okay lang. Nanay ko naglalaklak na rin ngayon. Nainggit eh. Mama ko 70 na din. Silang dalawa. Bumili pa ako ng pangalawa. Bumili ako ng pangatlo. Chevrolet Camaro 2017. Thank you. Kadalasan ng tanong sa akin, Ma'am Karen, mga front row member ang yayabang, no? Kailangan talaga sports car. Hindi naman po kailangan. Pero kung yun yung gusto mo at yun yung pangarap mo, bakit hindi? Tama? May pambili ka naman, bakit hindi? Sila ba magbabayad yan? Di ba ikaw? E di, kung ano gusto mo, bilhin mo. Susuportahan ka namin dyan. Suportahan lang tayo dito. Pero syempre kayo, baka mamaya yung nag-invite sa inyo bago ha. Be, asan yung sasakyan mo? Ha? 1 month? May sasakyan ka agad? Ano to, magic? Negosyo po ito, di po to magic. Pero salamat po kasi hinahanapan nyo. Meaning naniniwala kayo magkakaroon yan. Habang yung iba sa labas, ang dami-dami naging trabaho, 10 years, 20 years, ni Mio, di nyo hinanapan. Mali. Oh. And then, ang dala po namin ngayon, Trailblazer lang. SUV namin, dala namin mag-asawa. Thank you. Kasi lumalaki na po yung pamilya namin eh. I'm currently married right now. Nahanap ko na po yung forever ko. Kasal na po ako. 15 years akong single mom. 15 years kong binuhos lang sa family ko at sa parents ko at sa anak ko. This time sabi ko okay na. Ready na ako mag-family. Sabi ko sa sarili ko dati, hindi ako magkakapamilya nang hindi ako handa. Ayoko iparana sa panganay ko. Ay sa mga anak kong bago, yung naranasan ng panganay ko. Nahirap, nasakit, nautang. Kaya nung nag-family na ulit kami, ready na. So ito po yung 1-year-old baby boy namin. Tapos ito yung 4 months old naming baby girl. Actually, kaka 4 months lang po yan isang araw. And currently, nasa Bohol sila. Bakit namin iniwan sa Bohol? Actually po yung totoo, sa puso ko ayoko. Gusto ko yakap-yakap ko yung dalawa na yan. Gusto ko maranasan ng buong-buo ang pagiging ina. Kaya lang po kasi, kahit family namin sila, family din kasi namin yung mga front row members eh. Kaya, thank you. Kaya konting sakripisyo pa muna sa kanila para po sa pangkalahatang kumpanya. Pero personally, may isa akong dahilan. Meron na kasi kaming next goal mag-asawa. May mga sasakyan na kami. Yung asawa ko po naka-Vios. May Vios na siya. May condo na po kami. 2019, nabili ko na Global Estate, Holland Park. May compound na rin po kami. 3 bahay, tabi-tabi. Family ng sister ko, mama at papa ko, tapos kaming pamilya. Siyempre, lalayo pa ba ako? Matanda na yung mga magulang ko, sama-sama na yan. Pero may next goal kasi kami. Husband ko, meron na rin po kaming bahay sa Bohol. Taga Bohol po siya eh. Sabi niya, lamiano ng mga bisdak. Pero, may next pa kasi. Kung nakapagpundar na po kami na marami, meron pa kaming main. Parin niyo ko ano. Pangarap na po talaga namin mabili yung pangarap naming bahay at lupa. Mansion na, medyo malaki, 3 floors. Tatalunin ko yung 2 floors na nawala. Medyo 3 floors na. 6 na nasasakyan ng kasya. 12 kwarto.
May drawing na, gawa na. Pambayad na lang kulang. Magkano? 20 million. 20M. Kaya, huwag niyo muna ako, huwag niyo na pong tanungin kung bakit ganito po yung sipag namin. Kasi uulitin ko, pag alam mo kung ano yung kapalit ng sipag mo, hindi ka tatamarin. Ma'am Karen, naniniwala ka bang mabibili mo yon? Oo naman, kinita ko na eh. Anong pinampundar ko dun sa iba? Ito na po yung kinita, ay wala. Wala yung ano ko slide. Kumita na po ako ng 23 million so far. 24 almost. 24 million. And then yung husband ko po pa 3M. Thank you. 3 million si husband, 24 ako, so 27 million. Gets nyo? 10 years ako. Paano pa kaya ngayon? Dalawa na kami. Di ba? Siya, mas bago pa siya sa front row, kaya 3 million pa lang siya. Ako medyo matagal. So, medyo mahaba ng 10 years. Pero tingin ko sa sipag ko ngayon, mga 5. Pero yung gigil ko ngayon, baka mga 3. Nanginginig nga ako habang sinasabi ko eh. Kasi nanggigil. So, nai-imagine ko na yung pintuan, yung doorknob, yung kwarto, at pinakahigit sa lahat, ang pinaka na-imagine ko, yung saya na mabibigay ko sa mga magulang namin. Para pag nakita nila na napundar na namin yun. Kaya medyo po ako nagmamadali kasi bakit? Oo, bata pa tayo pero yung mga magulang natin hindi. My parents are both 70 years old. Hindi ako papayag na hindi yun mabili nang hindi na sila buhay. Gusto ko sabihin nila sa mukha ko na masaya sila na pundar ko yung pangarap kong bahay. Kaya sobrang saglit lang natin ngayon. Pag ganun ko, ilo-ilo na ako. Kasi bakit? Gusto ko i-share sa lahat ng tao to. Guys, ito yung kayang ibigay ng front row. Ito ang kayang maging pagbabago ng buhay mo. Pwedeng magbago. At kaya kong patunayan yun. These are my millionaires. Marami na po sila, pero yung mga core ko na lang para mabilis. Si Sir RS kanina na nagsalita, milyonaryo ko yun. Under ko yun. Imagine mo, thank you. This Miss Jamie Deliuba, walang working experience. Pero nagagawang kumita sa front row, kumikita ng 100K a week. Nalibot na po yung family niya abroad, nakapunta ng iba't ibang bansa, nakabili ng sasakyan. Parang ako, pero nauna ako ng ilang taon dyan. So kung ano yung nangyayari sa akin, nangyari sa kanya, pwede mangyari sa'yo. Tama? This is Miss Joanna Marito Pino. Nauna na to sa Iloilo. Napunta na dun. Next, susundan ko siya. Wala ring working experience to. Pagka-graduate, ito na ginawa. Pinapatapos ang second floor na ng bahay nila. Nakapunta ng iba't ibang bansa, kumita ng milyon, nakabili ng sports car, Toyota 86 pa. Nangyayari sa kanya, nangyayari sa akin? Na possible mangyari din sa'yo. This is Miss Gladwin Sabay. Ito medyo bastos tong Cebuana millionaire na to. She is the first Cebuana millionaire at the age of 23. Nakabili na ng 400 square meters na lote para sa family niya. Nabigyan ng sasakyan ng mga magulang niya. Nakabili ng 2 sasakyan para sa sarili niya. Nakapunta na iba't ibang bansa, kumikita ng milyon. Katulad ko. Pero ilang taon ang agwat namin yan dito. This is Sir Jerome Dastas. Ito naman napakalupit. Ay, nandiyan pala. Hi, Sir Jerome. Kaway ka. Yan. Si Sir Jerome, ilaglag ko lang si Sir Jerome, ito yung tipo ng mga estudyante na kumukuha ng baon pero di pumapasok. In short, pasaway na bata na tinuring, nadala sa front row, na-inspire, sumali. Nung nalaman po ng mga magulang, abay, iyak ng iyak, akala ko nagagalit, hindi pala, tuwang-tuwa pala. Sabi sa akin ng nanay niya, Ma'am Karen, ikaw na po bahala sa anak ko. Abay, bakit binibilin niyo? Ako na ba nanay niya? Kasi feeling nila, walang mangyayari maganda sa anak nila. Nagulat na lang sila, inalagaan ko, ngayon, milyonaryo na. This is Sir R.S. Miklat, yung speaker ninyo kanina. Sana nakwento niya sa inyo maigi, nakinig kayo na maayos. Dati siyang mekaniko ng Toyota. Nagakumpuni ng sasakyan. Ngayon, question, nagkasalita siya dito kanina sa harapan, mukha bang nagkukumpuni ng sasakyan? Hindi, mukhang yaka. Nakabili ng Toyota 86, nakapark sa labas. Imagine mo, dating taga-kumpuni ng sasakyan, ngayon may-ari na ng sarili niyang sasakyan. Napakasarap. Tama? This is Sir Kenneth Rosales. He is my husband. Siya pang aking asawa. Thank you. Alam niyo, meron akong good news sa inyo. Tanong niyo kung ano. Mamaya, bibigyan namin kayo ng tulong. Kung ano yung tulong na binigay ko sa teka lang, kinig kayo. Tulong na binigay ko sa asawa ko. Yung asawa ko po yan, years ago, 4 years ago, 4 years. 4 years ago, na-invite po siya. Nung na-invite siya, binuli ko pa kasi ako yung speaker nun eh. Totoy siya eh. Gusto mo mag-front row? Opo. Huwag ka na mag-front row.
Huwag ka sumali dito, baka yumaman ka. Binubuli ko siya, abay na challenge. Binigyan ko ng tulong kasi umiyak. Ang ginawa niya, binenta niya yung painting niya. Binenta niya, painter yan eh. Binenta niya yung painting niya. Sumali sa front row. After a year, nakabili ng sasakyan. After a year, kumita ng milyon. After a year, inasawa ako. Paano ba naman? Paano ba naman? Sinasabi ko kada talk ko, lahat ng pangarap niya makukuha niyo dito. Malay ko ba naman ako pangarap niya? Eh yung nung nilandi ako, no choice ako. Sabi niya sa akin, Ma'am Karen, pangarap kita. Tayo na ba? Ah, ganun ba yun? Ganun lang ba yun? Okay. Tapos ngayon, asawa ko na. This is Sir Mark Louis Barcelon. Ano po to? Summa cum laude sa UP Diliman. Pero ang trabaho po niya, factory worker. Medyo pangit yung pagkakasabi ko sa factory worker. 12 hours a day. 6 to 6. Pag wala yung karelyebo, 24 hours. Nangyayari hindi. Inis na inis ko nung nalaman kong yun ang trabaho niya. Sabi ko, halika nga dito. Tali-talino mo, deserve mo sa mas masarap na kitaan. Dinala ko dito. Kaibigan ko siya simula pagkabata eh. Kaya ngayon, nakakapunta na iba't ibang bansa, nakabawi sa mga magulang, kumita ng milyon, ang daming milyonaryo under niya. Nangyari sa kanya, nangyari sa akin. Na mangyayari din sa inyo. Ito si Sir Sherwin Candelaria, dating taga-Payatas, squatters area po ang tinitirhan niya. Yung tipong pagbukas mo ng mga pinto, tambak ng basura. Alam niyo po kung gaano ko ka-proud sa tao na yan ngayon? Pinapatapos niya na ngayon yung bahay nila. Nakabili na sasakyan, kumita ng milyon, nakapunta ng iba't ibang bansa. Uulitin ko ha, taga-Payatas, Squami. Nakakapunta ng iba't ibang bansa. Dahil sa front row yan. Nangyayari sa kanya, nangyayari sa akin. Na possible mangyari din sa inyo. This is Sir Judge Michael Andres, ayun sa tabi. Kaway kayo. Ayan o. Si Sir Judge Michael Andres, dati pong OFW to, sumubok. Nurse siya ng graduate. Nursing pumunta. Pero pagpunta ng ibang bansa, hindi nursing ang ibinibigay. Tinatawagan ako niyan, Ma'am Karen, hindi po ako pumunta ng ibang bansa para maghugas ng pita ng iba. Pag pumunta ba ako ng Pilipinas, matutulungan mo ba akong kumita ng maayos? Eh, kung halika rito, wala kang huhugas ang pit dito. Pit mo lang. Umuwi dito, ginawa yung front row, ayun, nakabili ng sasakyang sarili, Toyota 86, nakapark din sa labas yan. Kumita ng milyon. Ha? Ilan kailangan nyo? Madami akong milyonaryo. This, Miss Lisa Faustino, kasama ko lang kahapon. Single mom of 3 kids, teacher, 12 years. Tricycle ang ginagamit. Nagkabibenta-benta ng sabon. After a year kay front row, nakabili ng sasakyan, kumita ng milyon, nakabawis, naaalagaan 3 anak niya. Di na kailangan magtrabaho. This, Miss Rene Agoho. Ito naman po, namit ko as an OFW sa Dubai and Abu Dhabi. Nasitsitan ko sa Dubai Mall. Sabi ko, psst, kabayan, tumingin. Alam nyo ba, trivia, Pilipino lang ang tumitingin sa sitsit. Tama, mali. Sabi ko, psst, kabayan, tumingin siya. Kabayan, kala mo kakilala. Tapos nagkwentuhan na kami. Sabi niya, ano pong ginagawa niyo dito? Nagtutur kami, front row. Tsaka mag-open kami ng opisina dito. Anong opisina po yun? Gusto mo malaman? Tara, pinakita ko. Alam mo, sabi niya sa akin, Ma'am Karen, naiintindihan ko yung income, possible yan. Pero medyo kinikita ko yan dito eh. Kaya alam, Ma'am Karen, kaya mo bang ibigay sa akin nang wala ako? Sabi ko, ano yun? Wala pa akong oras sa pamilya ko eh. Andito ko, ang layo ko. Kung kaya mo kong pakitain ng ganyang kalaki, nang hindi na ako umaalis na bansa, gagawin ko yan. Sige, gawin mo to. After a few years, ayan, nasa Batangas City ngayon. Mas alaga niya na yung 2 anak niya. Kumikita na malaki nang hindi na kailangan umalis ng bansa. Sarap. This is Miss Net Austria. Medyo iangat naman natin yung level. Si Ma'am Net naman, negosyante. Sobrang daming negosyo. Meron siyang takoyaki, salon, meron siyang Korean samgyeopsal, meron siyang restaurant, at meron siyang sariling consulting agency. Nag-front row siya as an additional income pa. Imagine mo ha, negosyante na, marami ng negosyo nagdadagdag pa. Bakit? Ang kotse nga may extra tire, tao pa kaya? Ang malupit siya, matalino, maraming extra. Ito nangyari, nag-pandemic. Ang dami kong pinanggit na negosyo. Lahat yon nalugi sa kanya, 2 lang natira. Yung consulting agency niya, at yung front row niya. Bakit? Yung front row, pandemic proof yan, mawawala ba yan? Hindi mawawala yan. Walang kinalaman ng virus sa negosyo na to. Actually, mas nag-boom pa nga tayo nung pandemya. Bakit ano ba yung front row? Health and wellness company to, di ba? Nung nag-pandemic, anong kailangan ng mga tao? Manatiling healthy. Maya-maya, ang daming tao na wala ng trabaho, dami-daming bagong graduate na hindi po lang ma-applyan. Ang
Ang dami-daming senior, sila pa na-retrench, na early retirement. Ang dami-daming mga kilalang kumpanya nagsara. O anong next na kailangan ng tao? Wealth, negosyo, o sakto, front row tayo. Sabi nga niya sa akin, Ma'am Karen, alam mo, dapat ito yung negosyo na makikita ng lahat. Kasi kailangan na lahat ng tao to. Negosyante na yun, syempre. Oo ako dun. Tama? Yan. Ito po yung nangyari sa akin. Nakwento ko na sa inyo lahat. Kung ano ako before, labo pa ng picture, no? DG ka pa yan eh. At kung ano na po ako ngayon. Ang laki po ba ng pinagbago? Thank you. Kung napapansin nyo, iisang lugar yan. Carpet nga, hindi nagbago eh. Kung hindi po ako ng front row, hindi ko alam kung ano po mangyayari sa akin ngayon. Kaya ganito kami kagigil, ipakita ito sa inyo. Kung gusto niyo po maging part ng front row, pero 49.8 po yung wala kayo, okay lang yan. Reality yan. Reminder yan. Pangsampal yan sa mukha natin na hindi pwedeng maging kampante. Kung 15 mil nga, wala ka sa bangko. Kung 15 mil nga, wala ka na itabi. Paano pag nagka-emergency? Kailangan ba magka-emergency? Para ma-realize mo na kakailanganin mo mag-ipon? Hindi. Habang wala pa emergency, matuto ka ng kumita ng pera. Matuto ka ng maghanda para pag andyan na, hindi ka matulad sa amin. Hindi ka matulad sa family ko. Na nung nagka-emergency, ubus lahat. Wala kayong 49.8, congratulations. Kasi today is a very great day. Bibigyan namin kayo ng tulong ngayong araw. Pero una, hindi po para sa lahat. Hindi po para sa lahat, bilang lang. Pangalawa, huwag kayong mag-alala, di kayo mag-uunahan. Di kayo mababrasuhan. Ang gagawin natin, i-evaluate po kayo ng mga nag-invite sa inyo at nung mga mentors nila. Sila ang magsasabi kung deserving po kayo na matulungan. Sa akin, ang tip ko, una sa lahat, ang unang tip ko, yung tulong na ibibigay po sa inyo, huwag niyo pong ikukwento sa iba. Kayo ang nakinig dito, kayo nakapunta, dapat kayo ang makinabang. Pangalawa, pag part na po kayo ng front row, huwag po kayong magiging selfish. Share the blessings. This is the type of news na kailangan sinishare sa iba. Ito po ang negosyo, hindi ka pwede selfish. The more selfless you are, the more blessed you will become. Ha? Dapat po maging source tayo ng blessing sa kapwa natin. At pangatlo, katulad po na sinabi ko kanina, parate, paa sa lupa, mata sa langit. Huwag niyo po makakalimutan. Anything and everything happens for a reason. And I believe it's God's perfect timing. Bakit kayo po ang nandito ngayon? Huwag niyo nang questionin sarili niyo, huwag niyo nang isipin, bakit kaya ako na-invite? May dahilan po yan. Hindi ko kayo kilala, hindi ko alam ang pinagdadaanan niyo, pero malay niyo, matagal niyo nang dinadasal, magbago buhay niyo, mapaganda niyo buhay niyo, and maybe the answer is happening right now in front of you. Kakailangan, syempre, kunin niyo. Tandaan niyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pwedeng ihilingin mo kay Lord na gumanda buhay mo na wala kang ginagawa. So, binigay na po sa harapan niyo ngayon yung solusyon. Ang tanong ko, kunin niyo ba? Again, I'm Karen, and see you soon po in front row. Balik ko na po kayo sa mga nag-invite.